Walang nagtaksil ngunit sabay kaming nabuntis ng girlfriend ko. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Panibagong araw at panibagong istorya ng buhay, pagsubok at karanasan na naman ng isa nating kapitbahay ang ating ibabahagi ngayon. Ang ating sender ay itago na lamang natin sa pangalang Ana, 26 na taong gulang. Narito ang kanyang masalimuot na karanasan. Hi admin, please hide my identity as it is the most shameful and most painful part of my life that I want to forget. Ilang taon na rin ang nakalilipas ngunit tila kahapon lamang nangyari ang bangungot na ito. November 27, year 2023. Tandang-tanda ko ang araw na ito sapagkat ito ang unang taon ng anibersaryo sana namin ng girlfriend kong si Marie, 24 years old. Admin, isa nga po pala akong tomboy. Pinaghandaan talaga namin ang araw na iyon dahil ito ang unang taon ng aming pagmamahalan kaya maaga pa lang ng araw na iyon ay napag-usapan na namin na sulitin yung buong araw namin to make our anive more memorable. Ang aga namin gumising para mag-date at mamasyal. Pumunta kami ng mall, dumaan at nag-picture-picture sa zoo. Na noon niya naispasyalan, nagpa-massage din kami nung araw na yon at matapos ay dumaan kami sa grocery para bumili ng makakain namin for our late night picnic for our anniversary celebration. Nagpicnic kami malapit sa ilog. Sikat na puntahan din kasi ito ng mga tao sa lugar namin kaya napag-isipan namin ng GF ko na dito na kami magpagabi at sulitin ang buong araw ng aming espesyal na selebrasyon. Around 8 p.m. ay masaya pa kaming kumakain at nagkukulitan. Tamang kwentuhan at future talks at ano ang plano namin sa susunod na anniversary namin. Sa sobrang saya namin ay hindi namin namalayan na past 11 p.m. na pala. Dali-dali na kaming nagligpit ng aming mga gamit at umalis na rin agad. Malayo-layo pa kasi ang bukana at sakayan mula sa lugar na aming pinagpiknichan. Sa hindi kalayuan ay may 3 tao na nauuna sa aming maglakad. Nakahinga kami ng maluwag. Sa pag-aakalang nagpiknik din sila at pauwi pa lang din. Kumbaga ay may kasabay kami palabas. Madilim ang daan at flashlight lang ng cellphone ang aming gamit. Pagtakot namin ay pinapawi na lamang namin sa tawanan habang nakakapit sa aking braso si Marie. Maya-maya ay may liwanag na sumilaw sa amin. Ilaw na tila papalapit sa amin. Sa pagkasilaw ay napapikit na lamang kami at sa aming pagdilat, isang puting van na walang plate number ang tumapat sa amin. Nagsimula kaming matakot at kilabutan. Dahil siya nga pala, may insidenteng nangyari sa aming lugar 2 linggo na ang nakakaraan na tungkol din sa puting van na nangunguha nga ng mga babae sa daan at saka ito pagsasamantalahan. Tomboy ako admin, hasta at asal lalaki man ngunit ang aking pangangatawan ay singlakas lamang din ng isang babae kung kaya't nung hinablot kami papasok ng sasakyan ay wala akong magawa. Hindi ako makapiglas. Sinubukan kong sumigaw ngunit isang panyo ang tumakip sa aking bibig na siyang nagpawala sa aking malay. Noong nagkamalay ako, narinig ko ang boses ni Marie. Nagpupumiglas at umiiyak. Naramdaman ko rin na tila wala akong saplot dahil sa ihip ng hangin na dumadampi sa aking balat. Gayon din ay rinig ko ang halakhak ng di tataya sa 6 na kalalakihan. Pinilit kong gumalaw ngunit may mga kamay na pumpigil sa aking mga kamay at paa. Doon ko napagtanto ang kababuyan at kahayupang nangyayari sa amin. Naisin man namin magpumiglas ngunit may patalim na sa amin ay parehas na nakatutok. Paulit-ulit salit-salitan kaming pinugamantalahan ng girlfriend ko habang sinasambit sa aming tenga na subukan niyong magsumbong at papatayin namin kayo. Hanapin namin kayo. Binaboy kami hanggang sa lumiwanag na. Tanging may pag-iyak na lamang ang aming nagawa at namalayan na lamang namin na lumisan na ang mga demonyong gumamit sa amin. Tinangay nila lahat ng aming mga gamit. Tanging saplot na lamang namin ang tinira sa amin. Fast forward, pinilit namin na tumayo at makarating sa pinakamalapit na police station para humingi ng tulong. Isinalaysay namin ang buong pangyayari
Ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya at hindi namin namukaan ang mga masasamang loob na bumaboy sa amin, nahirapan ang mga awtoridad na tukuyin at tuntunin sila. Nagtulungan kami ni Marie na malampasan iyang aming sinapit, ngunit ilang linggo makalipas natuklasan namin na parehas kaming nagdadalang tao. Nagbunga ang bangungot na aming naranasan. Admin, sabay naming pinalaglag ang mga bata sa aming sinapupunan sa pag-asa ng makakalimot sa pait na aming sinapit, ngunit mali kami. Isang umaga, nabalitaan ko na lamang na wala na si Marie. Dinala siya ng kanyang papa sa kanilang probinsya sa Catanduanes para magsimula muli, ngunit natagpuan na lamang siyang isa ng malamig na bink. Habang nakabitin, hindi na niya kinaya ang trauma at kahihiyang sinapit kung kaya't pinili niyang wakasan na lamang ang kanyang buhay. Admin, sobrang sakit. Ang nag-iisang babaeng mahal ko at nag-iisang taong higit na mas makakaintindi sa akin ay iniwanan na ako. Madaya si Marie. Sa araw ng kanyang libing ay pinangako kong hanggang nabubuhay ako ay hahabulin ko ang hustisya. Magiging matatag ako at tutuntunin ang mga may gawa nito sa amin. Taon na ang nakalilipas, ngunit bigo pa rin ako. Hindi pa rin nalulutas ang kaso upang panagutin ang dapat panagutin, ngunit hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Pag-asang darating ang isang araw na matutupad ko ang pangako ko kay Marie, ang babaeng mahal ko. Hanggang dito na lamang, admin, gumagalang na.